Ate, malapit na ang maswerteng oras. Buksan niyo na ang pinto. Naiinip na ang mga sasakyan sa ibaba. Bakit ba kayo nagmamadali? Gustong-gusto niyo na bang makuha ang mengmeng namin? Hindi naman iyon ganoon kadali. Lin Chen, magkano ba ang inihanda mong pulang sobre para sa pagbubukas ng pinto? Lily, naisiksik ko na sa ilalim ng pinto. May laman iyang card na may 88,000. Ang password ay ang kaarawan ni Mengmeng. Buksan niyo na ang pinto bilis. Kailangan nating umalis ng alas 8:58. Iyon ang itinakdang maswerteng oras. 88,000, Lin Chen. Ginagawa mo ba kaming pulubi? Ako kaya ang pinakamatalik na kaibigan ni Mengmeng. Ngayong araw kung walang 200,000 piso para sa toffee ng matalik na kaibigan. Huwag mo nang asahang makakapasok ka sa pintong ito. Teka lang naman, Wang Li. Huwag ka namang sumobra. Kanina nga sa ibaba ay nakuha nyo na ang 20,000 piso para sa panggastos nyo. Tapos ngayon humihingi ka pa ng 200,000. Akala nyo ba ay pang hold up ito? Sinong nang hold up? Sinisiguro ko lang ang kapakanan ni Mengmeng. Kung ngayon pa lang ay ayaw mo nang magbigay ng 200,000 bilang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano mo mapapatunayan sa hinaharap na magiging bukas palad ka kay Mengmeng? Mengmeng, tingnan mo nga siya. Hindi pa nga kayo kasal pero napakakuripot na niya. Kahit ganitong kaliit na halaga ayaw niyang ilabas. Wang Li, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ang 300,000 piso para sa dote ay naibigay ko na. Walang bawas na naibigay ko na ang lahat. Ang down payment para sa bahay ay nanggaling sa naipon para sa pagtanda ng mga magulang ko. At nailagay ko na rin ang pangalan ni Mengmeng doon. Espesyal na araw ngayon. Sana maghinay-hinay naman kayo. Lin Chen. Si Lily ang pinakamatalik kong kaibigan. Ginagawa niya lang naman ito para subukin ka. Isipin mo na lang na nagbabayad ka para maiwasan ang anumang malas. Ang 200,000 naman ay magagawan mo ng paraan kung pipilitin mo. Ngayon ang pinakamasayang araw ng kasal ko. Hindi mo naman siguro hahayaan na dahil lang sa kaunting perang ito, ay masira ang mood ko, diba? Kuya Chen, anong gagawin natin ngayon? Nagmamadali na ang convoy natin. CJ. 200,000 diba? Sige itra-transfer ko na. Ay naku. Kung kanina mo pa pinadala, di sana tapos na ito. Buti naman at nakikipagtulungan ka. Buksan nyo ang pinto, buksan nyo. Mengmeng. Dumating na ang tamang oras. Alis na tayo. Teka lang, sandali. Lin Chen. Ang 200,000 kanina ay para sa angpao ng mga bridesmaid. Ngayon naman, kailangan nating pag-usapan ang regalo para sa pagsakay sa kotse. Regalo sa pagsakay sa kotse. Nay, noong nagkapamamanhikan tayo, walang nabanggit na regalo sa pagsakay sa kotse ah. Sinunod naman natin ang lahat ng tradisyon ayon sa hiling ng pamilya ninyo. Tradisyon, hindi naman nakasulat sa bato ang patakaran. Pwedeng-pwedeng magbago ang usapan. Hindi mo naman pwedeng sabihing hindi mo alam na ang kapatid ni Mengmeng na si Xiaoyu ay malapit na ring magpakasal. Humihingi ang pamilya ng babae ng 500,000 para sa down payment. Kung magbibigay ka pa ng isa pang 500,000 ngayon para sa regalo sa pagsakay sa kotse, pwede mo nang isama si Mengmeng agad-agad. Pero kung hindi mo ibibigay ang 500,000 ito, hindi bababa ng bahay si Mengmeng ngayon. Nay, huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Noong nagkapamamanhikan ang pamilya natin noon, malinaw na nakasulat sa papel. Walang bawas na 300,000 ang dowry na itinransfer ko sa card ni Mengmeng. Ang down payment para sa bahay namin ay umubos sa naipong pera para sa pagretiro ng aking mga magulang. Wala man lang akong hawak ngayon na kahit ilang libong pisong panggastos. Saan ako kukuha ng 500,000 para sa down payment ni Xiaoyu? Tigilan mo nga ako sa pagdadahilan na wala kang pera. Hindi ba nagtatrabaho ka naman sa malaking kumpanya bilang isang technical director doon? Na may sahod na libo-libong piso buwan-buwan, tapos ganyang maliit na halaga ay hindi mo pa mailabas. At saka matatanda na ang mga magulang mo na nasa probinsya at nagsasaka kaya ano naman ang gagastusan nila doon. Ilabas mo na ang pera para ipambili ng bahay ng kapatid ng asawa mo. Tama lang naman iyon at obligasyon mo. Ang pera ko ay sarili kong pinagpuyatan at pinaghirapan sa overtime bago ko kitain barya-barya. Lalo na ang pera ng mga magulang ko na galing sa sarili nilang dugo at pawis. Ang kasal at pambili ng bahay ni Xiaoyu ay problema ng pamilya nyo. Bakit kailangan ako na bayawang maglabas ng 500,000 piso na iyan? Naku naman pakinggan nyo nga ito.
Ganyan ba talaga ang dapat sabihin ng isang bagong manugang? Anong ibig mong sabihin na problema lang naming mga Shen iyan? Ipapakasal na sa iyo si Mengmeng, kaya di ba pamilya na rin tayo ngayon? Ang pagtulong ng bayaw sa kapatid ng kanyang asawa ay natural lang kahit saan mo patingnan. Ang 500,000 regalo bago sumakay ng kotse ngayong araw. Gusto mo man o hindi ay kailangan mo itong ibigay. Kung wala ka naman ay gumawa ka ng paraan para mangutang at ibigay iyon. Dahil kung hindi ay huwag mong asahang si Mengmeng ngayong araw ay makakahakbang palabas ng pintong ito kahit kalahating hakbang. Kuya Chen, huwag mo nang ituloy ang kasal na ito. Saan ka nakakita ng kasal na ganito? Malinaw na pagbebenta ito ng anak na babae. Bakit ngayon pang paalis na kayo sa kahihingi ng 500,000 regalo bago sumakay ng sasakyan? Daig niyo pa ang nang-hold up ng bangko sa bilis magkapera. Aba kaibigang abay. Huwag mo namang sabihin ang ganyan. Nagpapatunay lang iyan na napakahalaga ng aming si Mengmeng. Kung pati ba naman 500,000 ay ayaw mong ibigay. Magiging masaya at maginhawa ba ang buhay ni Mengmeng sa piling niya sa hinaharap? Mahirap ang buhay ng mag-asawa kapag walang pera. Sa tingin ko ay hindi talaga si Lin Chen nagmamahal ng tapat kay Mengmeng. Mengmeng, tingin mo rin ba ngayon? Kailangan ko talagang maglabas ng 500,000 piso. Lin Chen, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kapatid ko yun, sarili kong dugo at laman. Magiging isang pamilya rin naman tayo balang araw. Bilang bayaw ang tulungan siya. Para sa down payment, ano namang masama doon? Direktor ka ng isang sikat at malaking kumpanya. Hindi ba madali lang para sa iyo ang manghiram ng 500,000 piso? Manghihiram? Para lang mapakasalan ka, lubog na ako sa utang. Gusto mo ba akong mangutang sa mga loan shark? Ang 500,000 na hihiramin natin. Sabay ba nating babayaran pagkatapos ng kasal natin? O baka naman plano mo, na ako lang mag-isa ang magpakamatay sa pagtatrabaho para mabayaran yan? Lalaki kang tao. Bakit napakakuripot mo at mapagkwenta sa ganyang bagay? Asawa mo ako. Ang magbigay ka ng kaunting pera para sa kapatid ko. Hindi ba dapat lang yun gawin ng isang asawa? Saka, suot ko na nga ang wedding gown ko. Ang daming kamag-anak at kapitbahay na nakatingin sa labas. Nasa baba na rin ang buong bridal convoy mo. Nakikipagtalo ka pa talaga sa akin ngayon tungkol dito. Gusto mo ba akong mapahiya sa harap nila? Ngayong araw ang kasal ko na minsan lang mangyayari sa buong buhay ko. Hindi mo ba kayang magtiis ng kaunti para lang sa akin? Magtiis para sa iyo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagtitiis ko? Humingi kayo ng 300,000 dote, binigay ko naman. Gusto nyo ring ilagay ang pangalan ko sa titulo ng bahay, ginawa ko. Pero sa halip na intindihin nyo ako, mas lalo pa kayong mapang-abuso at mapagsamantala. Sige na, huwag ka nang magpanggap na biktima rito. Bilisan mo nang tumawag para mangutang. Ipakita mo sa akin ang resibo ng pagpapadala ng pera. Saka ko lang hahayaang sumama sa iyo si Mengmeng. Malapit nang lumipas ang magandang oras ng kasal nyo. Bakit tulala ka pa rin dyan? ₱500,000 pala ha. Tama, kahit 1 piso bawal bawasan. Ay, screenshot mo lang ang transfer at ipakita sa akin. Sasama na agad sa iyo si Mengmeng. Lin Chen, alam ko namang hindi ka bibigo sa akin sa ganitong mahalagang sandali. Sige na, at transfer mo na ang pera. Huwag mo nang paghintayin ang lahat. Huhulas na ang makeup ko nito. Ah! 500,000 lang pala, sige. Dahil napakamura naman pala niyan, itabi niyo na lang at ibenta sa iba. Ang pagiging uto-uto na ito. Hindi na ako magpapaloko ngayon. Lin Chen, nagmamatigas ka ba ha? Nababaliw ka na ba? Anong ibig sabihin ng pagbato mo ng bautonyere na iyan? Kasal natin ngayon tapos ganyan ka. Masayang araw ka mo. Para sa inyong mga Shen, masaya nga naman. Pero para sa akin, kay Lin Chen, pagkaubos lang ito ng pera. Panghuhusot na ito. Hindi ko na itutuloy ang kasal na ito. Lin Chen, alam mo ba ang pinagsasabi mo? Kapag lumabas ka sa pintong iyan ngayon, talagang tapos na tayo. Akala mo ba maliban sa akin? May magpapakasal pa sa isang katulad mo na. Pulubing hindi man lang makapaglabas ng 500,000. Pulubi ka mo. Shenmeng, para lang mapakasalan ka, inubos ko na ang lahat ng naipon ng pamilya ko. Kahit mahirap ako, may dignidad pa rin ako. Hindi ko sisirain ang buhay ko para sa isang babaeng kapatid lang ang iniisip, at isakripisyo ang buhay ng mga magulang ko, at lalong hindi ko isasugal ang buong kinabukasan ko. At dahil tingin mo mas mahalaga ang down payment ng kapatid mo, kaysa sa 7 taon nating pagmamahalan, doon ka na lang sumama sa kapatid mo magpakailanman. Akin na nga iyan.
Ano ba ang ginagawa mo? Nang-hold up ka ba? Ibalik mo sa akin ang pera. Pambayad iyan sa harang ng mga kaibigan ko. Wala kang karapatang gamitin ang pera ko. Ang tawag dito ay pagbawas sa lugi habang maaga pa. Kung sa tingin mo hinuhold up kita, tumawag ka sa 110 ngayon din. Hayaan nating ang mga pulis ang humusga. Tingnan natin kung ang 200,000 mong bayad sa pagbubukas ng pinto ay sapat na para makasuhan ka ng pangingikil. Ang galing mo Kuya Chen. Hindi na natin kailangang tiisin ang ganitong pambabastos mga bro. Alis na tayo. Ay, Diyos ko po. Halika kayo rito at tingnan nyo ito. Tao pa ba siya? Matapos niyang pahirapan ng ganito ang mengmeng namin. Nakahanda at nakabihis na ng maayos. Tapos bigla mo na lang sasabihing hindi na tuloy ang kasal. Kung maglalakas loob kang umalis ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Lin Chen. Kapag lumabas ka sa pintong iyan ngayon, kahit lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawa balang araw, hindi talaga kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin yan. Bukas ng umaga, opisyal ka ng dedemanda ng abogado ko. Ang 300,000 dote. Pati ang mga bag na binili ko para sa iyo nitong mga nakaraang taon. At ang lahat ng perang ipinadala ko sa iyo. Ako si Lin Chen, bawat sentimo ay gagamitan ko ng mga legal na paraan para mabawi silang lahat. Bahala na kayo sa buhay niyo, Pamilya Shen. Kuya Chen, saan tayo pupunta ngayon? Nandoon na sa hotel ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Nakahanda na rin ang ilang dosenang mesa ng handaan. Naghihintay na rin ang MC. Paano natin ayusin ang gulong ito? Bayad ko na ang handaan. Hindi pwedeng masayang iyan. Sabihin mo sa mga kaibigan at kamag-anak natin. Walang kasal ngayon. Kundi handaan lang para magpasalamat sa kanila. Ako si Lin Chen ang magpapakain sa inyo ng masarap para ipagdiwang ang bago kong simula. Yiking, bakit ka nandito? Balita ko may nagtataas ng hinihinging pera rito ng biglaan. Ginagawang negosyo ang kasal. Tingnan ko nga kung sinong walang utak ang naglalakas loob namang api sa lalaking gusto ko. Sino ka ba? Sa harap ng maraming tao, nanghihila ka pa, wala ka ba talagang hiya? Bitawan mo ang asawa ko. Asawa mo, Miss Shen. Kung hindi ako nagkakamali, kanina lang ay hinahamak mo siya dahil hindi niya kayang magbigay ng 500,000 para sa regalo sa kasal. Kaya hindi ka bumaba ng kotse. Ngayong hindi mo naman pala itutuloy ang kasal. Anong karapatan mong tawagin siyang asawa? Problema naming mag-asawa ito. Wala kang pakialam dito. Lin Chen, lumalakas na ang loob mo ngayon ah. Kaya pala kahit 500,000 ay ayaw mong ibigay sa kapatid ko. May kinalolokohan ka na palang ibang babae sa labas. Akala mo ba kung magdala ka ng bayarang artista para umarte rito ay magagalit mo ako? Mukha ka lang disenteng tao dahil sa suot mo. Baka naman nirentahan lang kung saan ang mga damit na iyan. Lin Chen, para lang hindi ka magbayad. Pati ganitong kaduming gimmick ay ginawa mo pa. Mga bayarang artista, dilat ninyo ang inyong mga mata at tumingin ng mabuti. Ako si King, ang pangulo ng G-Group. Lin Chen, 7 taon na ang nakalipas nang magtapat ako sa iyo. Sabi mo ay kasama mo na si Shen Meng, at may responsibilidad kang dapat mong alagaan habang buhay. Tinanggihan mo ako, hinintay kita ng 7 taon at ngayon. Sa wakas ay nagamot na ang pagkabulag ng mga mata mo. Nagamot na. Masyadong matagal akong naging bulag, pasensya na kung naging katawa-tawa ako sa iyo. Ngayong magaling ka na, ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Lin Chen, ang mga mararangyang kotse sa labas. Ako na ang bahala sa buong entourage. Hindi na kailangang palitan ang hotel, host at mga bisita. Ngayong araw, papalitan natin ang bride, ikaw. May lakas ka ba ng loob na pakasalan ako? Kahit buhay ko ibibigay ko sa iyo. Bakit naman hindi ko kakayanin? President niya, magpakasal na tayo. Lin Chen, bumalik ka rito. Hindi ko na kailangan ang 500,000. Hindi ko na hihilingin ang dote. Wala na akong hihilingin pang iba. Bumalik ka rito at pakasalan mo ako.
Diyos ko po naman. Nawala na ang pang-down payment ng kapatid mo. Tumakas na ang mayaman nating manugang. Paano na tayo mabubuhay nito? Meng-meng, huwag mo siyang pakiusapan. Baka sa susunod nga ay, aasa lang siya sa yaman ng babae at magtitiis sa bawat utos nito. Manahimik ka. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa pagpipilit mo sa 200,000 na iyon, para sa ang pao sa pagbukas ng pinto na nagpatagal sa atin, paano masisira ang kasal ko ng ganito? Ibalik mo sa akin si Lin Chen. Ibalik mo siya sa akin ngayon din. President Ye, handa ka na bang pakasalan ako? Mr. Lin, gabayan mo ako sa buong buhay natin. Yi King. Hindi ito ang daan papunta sa Haotai Hotel. Nandoon ang inihanda kong salu-salo, ang mga kamag-anak at kaibigan ko doon, at si Daffy pati ang iba pa ay naghihintay sa akin. Mr. Lin, kasal na tayo ngayon. Hindi mo ba dapat baguhin ang tawag mo sa akin? Tungkol naman sa Haotai Hotel, matagal nang may hawak ang group ng bahagi, ng share at kapangyarihang mag-ayos ng kanilang schedule. Pinautos ko sa assistant ko na ayon sa kontrata, ay baguhin ang schedule ng mga gaganaping okasyon, kaya hindi na sila magpapatuloy doon ngayong araw, nang anumang bigla ang binagong kasal. Binago na ito ayon sa tamang proseso. Ang lalaki ng isang yiking. Paano naman gaganapin ang kasal sa ganoong lugar na walang kahit isang star rating? Sa isang murang hotel na hindi man lang maituturing na disente. Tungkol naman sa matalik mong kaibigan na si Daffy at ang iba pa, nagpadala na ako ng sasakyan para sunduin sila. At para naman sa iba pang mga kamag-anak at kaibigan, kung makiusyoso lang ang habol nila, at patuloy na magbigay ng pressure sa iyo, papaliwanagan na lang natin sila ng maayos. Hindi na kailangan pang pasamahin sila sa seremonya. Lin Chen, 7 taon na ang nakalipas noong may utang akong pagtatapat sa iyo. Ngayon babawi ako sa iyo. Ng isang totoong kasal ng siglo. Ipikit mo ang iyong mga mata, matulog ka muna at gigisingin kita kapag nandoon na tayo. Ang buwisit na Lin Chen na iyon. Talagang nagawa pa tayong iwanan dito. Meng-meng, bilisan mo at pumasok ka na sa loob. Nandoon sa loob ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Kahit gaano pa siya kagalit, sa harap ng daan-daang tao, mapipilitan pa rin siyang makipagkasal sa iyo ng maayos. Tama. Siguradong bayarang ekstra lang ang babaeng iyon. Inubos ni Lin Chen ang pera niya sa pagbili ng bahay. Saan naman siya kukuha ng pera para magrenta ng marangyang kotse? Paniguradong umaarte lang siya para ipakita sa akin. Sinabi mo pa, kapag nakapasok na tayo mamaya, Meng-meng, kailangan mo siyang pilitin sa harap ng lahat na lumuhod at humingi ng tawad sa iyo, dahil kung hindi ay hindi matatapos ang gulong ito. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang may sabing baklasin ninyo iyan? Nasaan ang groom ko? Naku naman, bakit sumakay lang sa taxi ang bride? Nasaan na ang Lin Chen mo? Kakarating lang ng manager ng hotel para sabihin na kinansela na ng kampo ng lalaki ang kasal. Pati ang mga kamag-anak ng lalaki ay kanina pa. Sinundo ng ilang marangyang sasakyan, Meng-meng. Ano ba talaga ang palabas na ito? Kanselado, hindi iyan maaari. Miss Shen, Madam Zhang. Katatawag lang ni Mr. Lin sa amin para ipaalam na hindi na niya itutuloy ang handaan dito. Pero ang ilang dosenang mesa para sa araw na ito ay naihanda na ang mga pagkain at inumin. Ang sabi ni Mr. Lin, kung gustong manatili ng pamilya Shen para kumain, pakibayaran muna ang 68,000 balance para sa handaan. Kung hindi ay umalis na kayo agad. Huwag ninyong harangan ang pagliligpit namin ng lugar. Ano 68,000? Bakit kami ang magbabayad niyan? Si Lin Chen naman ang gustong magpakasal na ito. Dapat siya ang magbayad nito. Sinabi na ni Ginoong Lin, hindi na siya magpapauto. Yamang napakayaman naman pala ng pamilya ninyong mga Shen. Kaya niyong ang humingi ng 500,000 piso para sa dote. Tiyak na ang barya-baryang 68,000 pisong pangkain na ito ay walang-wala lang sa inyo. Ano 500,000 dote? Zhang Kaihua, nabubaliw ka na ba? Napakabait na bata kaya nung si Lin Chen. Ibinebenta mo na ang anak mo niyan eh. Kaya naman pala ayaw na sa inyo, buti nga sa inyo.
Ngayon heto na, nakawala pa ang mayamang manugang. Naging katatawanan na rin tayo. Tara na umalis na tayo, nakakahiya ang buong pamilya rito. Hindi ko kayang sikmurain ang kahihiyang ito. Ngayong araw hindi lang pagmamahalan ang ating nasasaksihan, kundi ang pagtatagpo rin ng dalawang tapat na puso. Matapos ang 7 taong pagtitiyaga para sa isa't isa, Ginoong Lin pakisuot na po sa inyong kabiyak ang singsing na simbolo ng walang hanggan. Yeking, salamat sa iyo. Salamat dahil iniligtas mo ako sa malalim na putikan. Maraming salamat. Dahil hindi mo hinayaang maging katatawanan ako ngayong araw. Ikaw talaga. Tunay ka namang ginto na nagniningning. Sadyang mga bulag lang talaga sila para hindi ka mapansin. Sa loob ng 7 taong ito, ikaw lang ang hinihintay ko. Lin Chen, isuot mo na ito. Simula ngayon, hindi ka na magiging pansamantalang takbuhan ng kahit sino. Ikaw na ang nag-iisang asawa ni Yeking. Diyos ko po naman. Ang mukha ng pamilya natin ay tuluyan ng nadungisan. Siguradong ang mga kamag-anak natin ngayon ay pinagtatawanan na tayo ng patago. Wala na ang 500,000 pisong down payment ni Xiaoyu. Paano na tayo mabubuhay niyan sa mga susunod na araw? Tita Mengmeng. Wag na po kayong umiyak. Talaga bang naniniwala kayo na ang hampas lupang si Lin Chen ay makakapag-asawa ng babaeng presidente ng G-Group? Pag-isipan niyo ang mabuti. Posible ba iyon? Lily, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, plano lang ang lahat ng ito ng walang hiyang si Lin Chen. Isipin niyong pag-isipan niyo po, magkano lang ba ang kinikita ni Lin Chen sa isang buwan? Naubos na nga niya ang ipon niya para lang makabili ng bahay. At ang 300,000 dote ay hiniram lang din niya kung saan-saan. Saan naman siya makakakilala ng isang babaeng presidente ng kumpanya? Ang isang matagumpay na babaeng tulad ni Yeking ay magkakagusto sa isang hamak na trabahador lang na kagaya niya. Tama nga naman. Kahit gaano pa kaswerte ang Lin Chen na iyan, imposible pa rin ang isang babaeng presidente ay magmamakaawa at maghahabol para lang mag-propose sa kanya. Hindi iyon makatwiran. Kaya naman, iisa lang ang katotohanan. Ang babaeng iyon, pati na rin ang mga mamahaling sasakyan na nakita natin, ay siguradong binayaran lang ni Lin Chen. Ang mga aktor na iyon pati na ang mga inarkilang sasakyan. Napakagaling na ng mga wedding organizer ngayon. Gumastos ka lang ng ilang libong piso ay pwede ka nang magpanggap na mayaman sa loob ng isang araw. Alam ni Lin Chen na hihingi tayo ng dagdag na pera sa kasal. Kaya sinadya niyang gawin ang palabas na ito para makansela ang kasal ng walang kahirap-hirap, nang hindi siya ang sinisisi. Napakahusay. Sabi ko na nga ba kung bakit bigla siyang naging matapang at nangahas na kanselahin ang kasal sa harap ng maraming tao. Iyon pala ay nagbayad siya ng mga tao para lang ipahiya ako. Akala ba niya sa pamamagitan ng ganitong paraan? Akala ba niya ubra sa akin ang laro niyang pakipot-kipot? Para mapilit akong talikuran ang 500,000 pisong bridal car fee, asa siya. Mengmeng, hindi natin pwedeng hayaang matapos na lang ito ng ganito. Bukas ay Lunes. Dumiretso ka sa kumpanya niya para harangin siya. Sa harap mismo ng kanyang mga katrabaho. Ibunyag mo ang katotohanang nag-arkila lang siya ng mga ekstra. Kailangan mo siyang piliting sumunod ng maayos at ilabas ang 500,000 pisong down payment. Pagkatapos ay lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi ay ang kasal na ito, ay hindi na natin hahangarin pa sa pamilyang Shen. Huwag kang mag-alala, ma. Kilalang kilala ko si Lin Chen. Kapag pinakitaan ko lang siya ng kaunting lambing, siguradong magiging parang aso siya. Nakakawag-kawag ang buntot na magmamakaawang balikan ko siya. Miss Shen, bakit po kayo napadpad dito? Hindi ba dapat ngayon ang honeymoon ninyo ni Director Lin? Huwag mo nang banggitin, nag-inarte siya kahapon. Kaya nagmagandang loob akong bisitahin siya ngayon. Nariyan ba sa loob si Lin Chen? Nasa desk po niya si Director Lin. Pero siya, oh, Lin Chen. Bakit ka nag-impact ng mga gamit mo riyan? Huwag mong sabihing dahil sa pag-upa mo ng mga ekstra kahapon at pagrenta ng mga mamahaling kotse ay naubos na ang pera mo. Kaya ngayon ay sinisanti ka na sa trabaho. Shen Meng, bakit hindi ka pa nagpapatingin sa mental hospital? Delikado ang malalang delusyon, baka ikamatay mo iyan. Huwag ka nang magmaang-maangan dito.
Lin Chen, akala mo ba hindi ko alam ang totoong kalagayan mo? Akala mo ba porket nakahanap ka ng pipitsuging modelo na kahawig ng presidente ng Y-Group at nagrenta ng ilang bulok na kotse ay matatakot mo na ako at maitatago mo na ang katotohanan kahit 500,000 piso ay hindi mo kayang ilabas, napakahirap mo talaga. Sige na, wala akong oras na makipagtalo sa iyo. Ibaba mo iyang kahon at sumama ka na sa akin pauwi ngayon din. Basta ilipat mo lang agad ang para kay Xiaoyu na 500,000 pisong down payment sa nanay ko. At ibili mo ako ng bag na nagkakahalaga ng 20,000 piso bilang paghingi ng tawad. Para sa ginawa mong pang-iinis sa akin kahapon gamit ang mga binayaran mong tao. Magpapakumbaba na ako at palalampasin ko na ito. Kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari. Itutuloy pa rin natin ang kasal natin. Shenmeng, akala mo ba sa buong mundo ay ikaw na ang pinakamatalino? Magpapakumbaba ka at kalilimutan ang lahat. Pasensya ka na, nakakasuka ka sa paningin ko. Ikaw, Lin Chen, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Akala mo ba talaga maliban sa akin? May iba pang babae na mabubulag para magkagusto sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kapag nangahas kang lumabas ngayon sa pinto pa lang ng kumpanyang ito ay hindi lang siya basta lalabas sa pintong iyon. Kundi kaya ka rin niyang gawing isang hamak na payaso na mawala ng lahat at maghirap. Binibining Shenmeng, kami ang mula sa Y-Group, pangunahing legal team. Sa utos ni Ginoong Lin Chen, formal kaming magsasampa ng kaso laban sa iyo at sa iyong pamilya. Kaso, anong kaso? Hinihiling namin na ibalik mo ng buo kay Ginoong Lin Chen ang ibinayad niyang 300,000 dote, pati na rin sa nakalipas na 7 taon, ang lahat ng perang lampas sa 5,000 yuan, na malalaking padala na may kasamang pangingikil, na may kabuang halaga na 478,500 yuan. Sa loob ng 2 linggo, kapag hindi mo ito ibinalik sa takdang panahon, hihilingin namin na i-freeze, at sa pilitang kumpiskahin ang iyong mga ari-arian at account. 478,500 yuan. Ikaw, huwag niyo nga akong takutin gamit ang ilang piraso ng basurang papel na yan. Anong legal team ng Y-Group? Sa tingin ko ay mga manloloko lang kayo na kinuha ni Lin Chen, mula sa kung saan saang sulok. Pera ng dote yun. Kusa iyong ibinigay sa akin ni Lin Chen. 7 taon kaming nagmahalan. Ano namang masama kung gastusan niya ako ng kaunti? At ngayon gusto niyang bawiin ang lahat, mangarap siya. Binibining Shen, maaari mong pagdudahan ang aking kliyente, pero huwag mo namang bastusin ang kakayahan ng legal department ng Y-Group. Ito ang aking lisensya bilang abogado. Bukod dito, ayon sa Artikulo 1042 ng Kodigo Sibil, at sa mga kaugnay na legal na paliwanag, kapag ang magkabilang panig ay hindi nagparehistro ng kasal, may karapatan ang nagbigay na hilinging ibalik ang dote na ibinigay ayon sa tradisyon. Hindi kayo nagparehistro ng kasal kahapon, at kanselado na rin ang kasal. Kaya ang 300,000 dote na ito, sa batas wala kang anumang karapatan na itago ito. E paano naman yung natitirang mahigit 100,000? Tuwing may okasyon at pista lang naman iyon. Pera na binigay niya sa akin pambili ng bag at makeup. Mga regalo iyon habang kami pa. Bakit ko naman kailangang ibalik iyon? Ito ang chat history sa WeChat na ibinigay ni Ginoong Lin Chen, at ang notarized na dokumento ng kanyang mga bank transfer. Noong Pebrero 14 ngayong taon, nag-chat ka sa WeChat na nagsasabing, kapag hindi mo binili sa akin ang Chanel bag na nagkakahalaga ng 20,000, maghiwalay na tayo. Noong nakaraang taon nung bumili ng kotse ang kapatid mong lalaki, tinakot mo si Lin Chen na kapag hindi siya nagbigay ng 50,000, hindi natuloy ang kasal natin. Binibining Shen, ang mga hiningi mong ito na may kasamang malinaw na pananakot at iba pang mga kondisyon ay hindi itinuturing sa batas na purong kusang loob na regalo. Kung seryosohin natin ang usapan, pangingikil na ang tawag dyan. Grabe. Diyos ko, napakakapal naman ng mukha niya. Ginagamit ang hiwalayan para lang magpabili ng bag. Pasa na nga niya ang kapatid niya. Ginawa pa niyang atan si Direk Lin. Kaya naman pala gustong kanselahin ni Direk Lin ang kasal. Sino ba namang makakatagal sa ganyan? Lin Chen, talaga bang ganyan kakawalang puso? 7 taon din ang pinagsamahan natin ah. Gusto mo ba talaga akong mabaon sa dusa ngayon? Yung 300,000 na dote, kinuha na ni nanay para ibigay sa kapatid ko pambayad sa down payment ng bahay niya. Saan naman ako kukuha ngayon ng halos 500,000 para ibalik sa iyo? Problema na iyan ng pamilya Shen. Kung paano ninyo kinain iyan, ay ganoon ninyo rin dapat isuka sa akin.
Akong si Lin Chen ay wala ng utang sa inyo. Ano bang pinag-aawayan ninyo dyan? Wala na ba kayong mga trabahong dapat gawin? Lin Chen, ano bang pinaggagawa mo rito? Kahapon lang nag-leave ka para magpakasal. Ngayon naman bumalik ka rito sa kumpanya para manggulo. Bilisan mo at paalisin mo ang mga walang kwentang taong ito rito. Kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Ikaw ba si President Siu? Ako ang mula sa e-group na Chief Legal Officer na si Zhao Ming. Si Lin Chen ay kasalukuyan naming Chief Technical Advisor sa e-group. Pumunta lang siya rito ngayon para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Bukod doon, sa utos na rin ng aming president na si Messi King, formal naming ipinagbibigay alam sa Xinrui Technology na dahil sa napakagulong pamamahala sa inyong kumpanya. Ititigil muna ng e-group simula ngayong araw ang pakikipagtulungan sa lahat ng proyekto ng Xinrui Technology at magsisimula rin kami ng investigasyon para sa paglabag sa kontrata. Sandali lang. Ha! Mga guard, nasaan na ba kayo? Guard, kalagkarin nyo palabas ang baliw na babaeng ito. Hindi na siya pwedeng humakbang sa kumpanyang ito kahit kailan. Ang lakas ng loob mong sirain ang araw ni Advisor Lin. Wala ka talagang takot mamatay. Bitawan nyo ako, subukan nyo akong hawakan. Lin Chen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi ko talaga kayang ibalik ang 500,000 iyon. Lin Chen, magsalita ka naman. Lin Chen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Lin Chen Lin. Nay. Tapos na ang lahat, sira na ang lahat. Hindi lang basta hindi ibibigay ni Lin Chen ang 500,000 down payment sa atin, kundi ededemanda pa niya tayo. Ano, may lakas ng loob pa siyang bawiin ang pera? Paano naman ang 300,000 dowry? Kahapon pa lang ng hapon, nailipat ko na sa sales office, bilang down payment para sa bibilhing bahay ni Xiaoyu. Hindi na iyon maaaring bawiin pa. Naku, hindi niyo lang alam ang nangyari doon. Mukha namang inosente at mabait ang Lin Chen na iyon kung titingnan. Pero ang totoo, napakasama pala ng ugali. Para lang mapakasalan ang Mengming namin, kahit ang 500,000 piso, regalo sa kasal ay ayaw niyang ibigay. Tapos nagrereklamo pa sa akin bilang matalik na kaibigan, na masyado raw malaki ang hiningi kong 200,000 piso para sa pulang sobre sa pinto. Kayo na nga ang humusga. Kapag nagpapakasal sa panahon ngayon, hindi ba dapat lang na gumastos naman ang lalaki? 200,000 piso para sa pulang sobre sa pinto. Ate Lee, parang medyo malaki nga yata yan. Tapos anong nangyari pagkatapos niyan? Hindi ba natuloy ang kasal? Paano matutuloy iyan? Iyang si Lin Chen na isang ordinaryong empleyado lang. Para lang makaiwas sa pagbabayad, gumastos pa talaga ng 10,000 piso para umarkila ng peking modelo sa isang wedding agency. At umarkila pa ng mahigit 10 mamahaling sasakyan para lang magdrama sa harap namin na may mayamang babaeng boss na nagmamakaawang pakasalan siya. Kahit sa mga drama sa telebisyon, hindi gagawin iyon. Akala ba niya ay wala akong alam sa mundo? Hindi naman siguro, mukha namang mabait si Lin Chen Malaki rin ang magagastos sa pag-arkila ng mga mamahaling kotse Mabait ka dyan. Nagpapanggap lang ang lahat ng lalaki. Sinadya talaga niyang gumawa ng ganoong eksena para gamitin ang taktikang kunwari ay hindi interesado para piliting sumuko si Mengmeng. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ganyan na napakamakasarili at magaling pang umarte ay dapat lang na manatiling walang asawa habang buhay. Ipinost ko na nga ito sa aking social media accounts. Para ang kanyang masamang pagkatao ay maipakita sa lahat. Para makita ng lahat kung gaano siya, kawalang kwenta at walang pananagutan. Sandali lang, hinto muna ang lahat. Itigil ninyo muna ang lahat ng ginagawa ninyo. Linisin at ayusin nyo agad ang buong opisina. Pumila kayo ng maayos. Sa loob ng 5 minuto, darating ang bagong boss ng kumpanya natin para mag-inspect. Manager Son, bagong boss. Hindi ba maayos naman ang takbo ng kumpanya natin? Kailan pa nagbago ang pamamahala rito nang hindi natin alam? Kalahating oras lang ang nakalipas. Ang pinakamalaking kumpanya sa Jiangsheng, ang Yi Group. Bago pa man ito, nakipag-ugnayan na sila sa atin at pumirma ng Strategic Investment Agreement sa Ruihua Media. At ngayong araw ay formal nang natapos ang turnover. At ang darating para mag-inspect ngayon ay ang mismong pinuno ng Yi Group. Walang iba kundi si President Yi King na siyang mamumuno. Ha! Yi King.
Imposible, baka kapangalan lang niya yun. O kaya, huwag mong sabihin yung aktres na kinuha ni Lin Chen kahapon ay talagang kamukhang-kamukha ni Iking. Hindi maaari. Ang isang sikat at makapangyarihang tao na tulad ni Iking, paano naman niya magugustuhan si Lin Chen, na isang lalaking walang kwenta at hindi alam ang ginagawa niya? Magandang araw, President Ye. Ako po ang General Manager ng Ruihua Media, si Sun Jiangwo po. Isang malaking karangalan na makasama kayo rito, President Ye. Siya nga. Siya yung babaeng naka-wine red na coat kahapon, na nagtanong kay Lin Chen sa harap ng lahat, kung may lakas ba siyang pakasalan siya. Hindi pala siya aktres. Siya talaga si President Ye King ng Yi Group. Lumabas ka riyan. Wang Li, bilisan mo at lumabas ka rito. Magandang araw po, President Ye. Ikaw si Wang Li, di ba? Bakit? Hindi ka ba hihingi ngayon ng 200,000 piso na pampaswerte bago ako pumasok, at pinapasok mo na lang ako ng ganito? President Ye, nagkakamali po kayo. Isang malaking misunderstanding lang po ang nangyari kahapon. Hindi ko po alam na si Lin Chen ay tauhan ninyo pala talaga. Hindi mo alam. Kaya nagpakalat ka ng mga chismis dito sa kumpanya, na ang asawa ko ay isang simpleng manggagawa lang na nag-arkila ng mga ekstra, na napakasarili niya. At hindi karapat-dapat magpakasal. President Ye, wala pong kinalaman ang kumpanya rito. Talagang ganyan na si Wang Li dito sa opisina. Mahilig gumawa ng chismis at manira ng kapwa. Balak ko na nga po talaga siyang parusahan. Ang Yi Group ko ay nakatayo sa katapatan at magandang asal. At dahil ang Ruihua Media ay nasa ilalim na ng aking pamamahala, ay hindi ko hahayaang magkaroon ng ganitong walang prinsipyo at nangingikil. Nasalot at puno ng kasinungalingan sa kumpanyang ito. Wang Li, sibak ka na sa trabaho. Dahil habang nagtatrabaho ka rito, ay nanira ka at nagpakalat ng chismis laban sa isang importanteng miyembro ng Yi Group. Malubha mong nilabag ang profesional na etika. Hahabulin ka ng legal department namin para sa paninirang puri. At sa ngalan ng Yi Group. Sa lahat ng mga kumpanya sa buong industriya ng public relations at media ay magpapadala ako ng ulat tungkol sa ginawa mo. Ang susunod na proseso sa duty at background check mo sa industriya ay dadaan sa batas at sa patakaran ng kumpanya. Huwag po. President Ye, alam ko na pong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ng trabaho. Buburahin ko na po agad ang post ko sa social media. Hihingi ako ng paumanhin kay Lin Chen. Security, kalagkarin niyo siya palabas kasama ang mga gamit niya. Magpapatuloy ang normal na operasyon ng kumpanya. Itataas ng 20% ang sahod at benepisyo ng lahat. Ngunit inaasahan kong tatandaan ninyo. Huwag kayong maging masyadong sakim. Ituon ninyo ang inyong pansin sa tamang gawain. Huwag kayong gumaya sa mga payasong nagkakalat ng gulo. Ahahaha. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano na ang gagawin natin ngayon, ha? Yung 300,000 pisong dote na yun. Kahapon ng hapon masayang-masaya ako. Ginamit ko yun para reserve yung malawak na kondo para kay Xiaoyu. Naipadala na ang pera sa account ng developer. May pirmahan na sa papel para sa kontrata ng reservation. Kapag kinansela natin ito, kakaltasan tayo ng 20% bilang penalty. At ay dedemanda pa tayo ni Lin Chen. Saan naman tayo kukuha ng mahigit 400,000 piso para ibalik sa kanya? Masinabi ko naman sa inyo na huwag niyo siyang masyadong pigain. Pinagpilitan niyo pa talaga nung oras na yun na humingi ng 500,000 piso na regalo bago sumakay sa kotse. Ngayon heto na ang napala natin. Nakakapit na si Lin Chen sa malalaking tao sa Yi Group at hindi na niya ako pinapansin man lang. Si Sergio, para siksipan ang Yi Group, tinapon pa ako palabas ng kumpanya na parang isang aso. Tapos na ang lahat. Maate. May nagustuhan si Xiaoxi kanina na isang penthouse na may malaking balkonahe. Sakto na 500,000 piso ang down payment. Ibigay niya na agad sa akin yung pera ni Lin Chen kahapon na ibinigay niya bilang regalo bago sumakay sa kotse. Pupunta na kami ngayon sa opisina ng benta para bayaran ang natitirang balanse at papalitan ang pangalan kay Xiaoxi. Opo nga, tita.
Ate Mengmeng, napakayaman naman ni Kuya Lin Chen. Mani-mani lang sa kanya ang 500,000 piso na yan. Kapag nasiguro na agad natin ang bahay na ito, mas maaga rin kaming makakapaghanda ni Xiaoyu para sa kasal namin ng may kapanatagan ng loob. Bakit hindi kayo nagsasalita na saan ang pera? Di ba kahapon dumating si Lin Chen na may kasamang kumboy ng mga sasakyan para sunduin ang ikakasal? Huwag niyo namang sabihin sa akin na kahit 500,000 piso ay hindi niyo nakuha. Xiaoyu si Lin Chen kasi umatras na siya sa kasal. Hindi na ibigay yung 500,000 pisong hiningi sa kasal. Ano? Anong hindi na ibigay? Ano bang silbi ninyo? Ate naman, kahit isang lalaki lang hindi mo pa makontrol. Magpapakasal na ako at magbabayad na ng down payment ngayon din. Tapos ngayon sasabihin mo sa aking hindi mo nakuha ang pera. Sinasadya mo ba talagang pigilan ang kasal ko? Sagutin mo ako. Bakit mo ako sinisisi? Kung hindi lang dahil kay nanay na nagpumilit magtaas ng hininging pera bago pa man umalis, at ginipit si Lin Chen sa dulo, paano siya magbabago ng isip? Ngayon hindi lang sa hindi niya ibibigay ang 500,000 sa akin, kundi ededemanda pa niya tayo. At pinipilit tayong ibalik sa loob ng 2 linggo, ang 300,000 pisong dote, pati na rin ang lahat ng perang binigay niya, na sinend niya sa akin itong mga nakaraang taon. Kailangan nating ibalik sa kanya lahat-lahat, mahigit 470,000 piso lahat. Sandali lang. Ate Shenmeng, ang ibig mo bang sabihin ay hindi lang dahil walang maibibigay ang pamilya Shenyo na 500,000 para sa down payment, kundi may utang pa kayo na mahigit 470,000 piso sa iba, at galing pa talaga ito sa e-group. Mismo pang galing sa legal department nila ang sulat ng abogado. Sia Oksuy, huwag kang maniwala sa kalokohan ng ate mo. Tinatakot lang tayo niyan ni Lin Chen. Di ba yung 300,000 na dot natin ay naibayad na natin bilang down payment sa bahay? Nakapangalan naman kay Xiaoyu ang bahay. Kaya hindi iyon mababawi ni Lin Chen. Magsikap na lang tayong buong pamilya. Sino bang pamilya ninyo? Tita Zhang, nababaliw na ba kayo? Sa ganyang uri ng kaso, oras na imbestigahan ng korte ang bank records, yung 300,000 dote pa rin ay siguradong may freeze at mababawi pa rin nila. Lumalabas na ang pamilya Shenyo ngayon ay isang malaking butas na hindi mapupuno kailanman. At gusto nyo pa akong idamay sa gulo nyo. Sia Oksuy, huwag ka munang magalit. Gagawa pa tayo ng paraan. Napakalampa naman ni Lin Chen kaya siguradong gagawa ng paraan. Anong paraan naman ang iisipin mo? Lalaki ka na malapit ng mag-30 taong gulang, tapos ang sahod mo lang kada buwan ay 3,000 yuan. Hindi mo man lang kayang buhayin ang sarili mo. Pambili mo nga ng bahay umaasa lang sa pag-ubos ng dote ng ate mo. Pati pang down payment kailangan mo pang i-extort sa mismong bayaw mo. Shenyo, isa ka lang namang taong walang alam kundi ang sumipsit. Nang walang hinto at walang kwentang magdesisyon, bulag talaga ang mga mata ko nang pumatol ako sa iyo. Sia Oksuy, hindi mo naman pwedeng sabihin iyan sa akin. Tapat ang pagmamahal ko sa iyo. Magkano ba ang halaga ng tapat mong pagmamahal? Sinasabi ko sa iyo. Kanselado na ang kasal natin. Ang magulong sitwasyon na ito ay kayong pamilya, na may 3 miyembro na ang mag-ayos niyan. Pera iyan na hiniram ko para pambili ng 3 gintong alahas. Ibalik mo sa akin yan. Aray. Leslie, para na lang ito sa pambayad sa sinayang mong kabataan ko. Kalahating taon akong nagtiis sa isang walang kwentang tulad ni Shenyu. 20,000 yuan ay masyado pang mura para sa inyo. Huwag mo akong gagalitin. Kung hindi ay ipapakalat ko ang tungkol sa inyo. Na pang-extort ninyo kay Lin Chen sa internet. Para malaman ng lahat ng tao sa buong Jiangsheng kung paano kayo. Mag-asal na parang mga linta na walang alam kundi manghingi ng manghingi. Dahil sa inyo ang lahat ng ito. Kayong 2 tanga na walang kabusugan. Kung hindi lang kayo naghangad doon sa 500,000, tatakas ba si Lin Chen? Makikipag-break ba sa akin si Xia Oksu? Wala na ang bahay ko. Pati ang asawa ko nawala na rin. Ibalik ninyo sa akin ito. Bayaran ninyo ako. Bakit ka ba sa akin nagagalit? Para sa iyo nga ay ginawa ko ang lahat. Kahit ang 7 taon naming pagmamahalan ay, pati ang boyfriend ko na itaboy ko na, wala na talagang natira sa akin ngayon. Sa tingin mo ba madali ito para sa akin? Huwag na kayong mag-away, tigil na kayo. Maanong nangyayari sa iyo? Shenyu, bilis tumawag ka sa 120. Nahimatay si mama.
Kamag-anak ng pasyente, biglang inatake sa puso ang pasyente. Kailangan niyang maoperahan sa puso agad-agad. Pumunta muna kayo sa lobby sa unang palapag at bayaran niyo na agad ang deposit para sa operasyon na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Kapag nahuli kayo baka hindi na siya umabot. Paumanhin. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Lin Chen, patawad, mali ako. Sobrang nagkamali talaga ako. Hindi minahal niya ako ng 7 taon. Imposible namang makalimutan niya lang ako ng ganoon kadali. Basta magmakaawa lang ako sa kanya. Basta aminin ko lang na nagkamali ako. Siguradong pahihiramin niya ako ng pera para iligtas si mama. Napakalambot ng puso niya. Tiyak na maaawa rin siya sa akin. Ginoong Lin Serye, may babaeng biglang humarang sa tapat ng kotse natin. Lin Chen, buksan mo ang bintana. Nagmamakaawa ako, kausapin mo ako, Lin Chen. Lin Chen, patawad, mali ako. Alam ko na talaga ang aking pagkakamali. Patawarin mo na ako, pakiusap. Ginang Shen, dapat ay natanggap mo na ang sulat mula sa aking abogado. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan ka na lang sa abogado ko. Ang ginagawa mong panghaharang sa sasakyan, pwede kitang iparekta sa pulis agad. Huwag naman, Lin Chen. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Biglang inatake sa puso si mama at ngayon ay nilalapatan ng lunas sa ospital. Tumakas na si Xiaoyu. Wala na talaga akong kahit isang duling na pera, Lin Chen. Pwede mo ba akong pahiramin ng 100,000 piso? 100,000 lang para naman sa 7 taon nating pagsasama. Mahal na mahal mo ako noon. Kahit nga langgam ayaw mong mayapakan ko. Hindi mo naman ako kayang pabayaan na lang ng ganito. 7 taon nating pagmamahalan. Shen Meng, noong dahil sa 500,000 pisong regalo sa kotse pinilit mo. Noong dahil sa 500,000 pisong regalo sa kotse. Noong pinilit mo akong mangutang sa mga loan shark. Noong buong kapangahasan mong sinabi na natural lang naman na ibili ng bahay ang kapatid mo. Noong pinabayaan mo ang matalik mong kaibigan. Nahututan ako ng pera. Naisip mo ba kahit minsan ang 7 taon nating pagmamahalan? Magbabago ako, hindi ko na sila pakikialaman kailanman. Hindi ko nahihilingin ang dot sa kasal. Hindi ko na unahin ang pamilya ko bago ka, Lin Chen. Basta tulungan mo lang ako. Kahit maging alipin mo pa ako ay gagawin ko. Ang gusto ko lang ay bumalik ka sa aking piling. Shen Meng, ito ang tatandaan mo. Mas walang kwenta pa sa damo ang pag-ibig na huli na. Ngayon kahit ang tingnan ka lang ay nagpapabigat na sa aking pakiramdam. 100,000 piso. Ipakain ko man iyon sa mga asong gala, ay hindi ko na ibibigay sa iyo at sa pamilya mo kahit isang kusing. At isa pa, huwag mong hawakan ng marumi mong kamay ang kotse ng aking asawa, dahil kapag nadumihan mo iyan ay hindi mo kayang bayaran. Lin Chen. Nagsisisi na ako. Nalinis na po ang lahat. Esan. Mga walang kwentang eksena lang naman iyon. Pasensya na sa nakita mo, Direktorye. Umuwi na tayo, Ginoong Lin. Bukas ay opisyal ka nang magsisimula sa posisyon mo sa kumpanya. Ang mga matatandang opisyal doon ay tiyak na naghihintay lang para subukan ka. Huwag kang mag-alala, ngayong pinakasalan na kita. Direktorya, napakalaking kalokohan ito. Ginagawa mo lang palaro ang kasal. Hindi namin ito pakikialaman. Pero huwag ka namang sumobra. Na magpasok ng isang tao na hindi man lang nakatapos sa sikat na pamantasan at nagtatrabaho lang sa isang mababang ahensya.
5 taon ng ordinaryong coder sa pinakamababang posisyon, tapos bigla na lang ipinasok dito sa kumpanya, para maging Chief Technical Advisor. Ano ba ang tingin mo sa e-group? Para sa inyong mag-asawa, palaruan lang ba ito ng bahay-bahayan? Madam Ye, hindi naman sa kaming mga matatanda rito ay walang respeto sa iyo. Kahapon, gumastos ka ng napakalaking halaga. Para lang manggulo sa kasal, ang balitang iyan ay trending pa rin hanggang ngayon sa Jiangsheng. Ano na lang ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa ating e-group? Sinasabi nilang ang maganda nating presidente ay nabulag ng isang lalaking umaasa lang sa pera ng babae. Tapos ngayon, ibibigay mo pa sa kanya ang pinaka-importanting kontrol sa teknolohiya ng kumpanya. Kapag kumalat ito sa labas, ang presyo ng stocks ng e-group ay siguradong babagsak pagkabukas ng merkado bukas. Tapos ka na bang magsalita? Una, si Lin Chen ay ang legal kong asawa. Umaasa ako na kapag tinatawag niyo siya, ay magpakita naman kayo ng kaunting respeto. Pangalawa, ang e-group ay itinayo mismo ng aking ama, at ngayon ako ang may buong kontrol dito. Kung sino man ang i-appoint ko bilang technical advisor, ay karapatan ko. Kung may reklamo kayo, maaari ninyong ibenta sa akin ang inyong mga shares, at pwede na kayong lumaya sa meeting room na ito ngayon din. Napakahusay, buong kontrol pala ha. Madam Ye, dahil mapilit ka talaga sa gusto mo, dadaanin na lang natin ito sa kakayahan. Sa susunod na Lunes, ang huling bidding para sa Jiangsheng Skynet Smart Computing, na isang napakalaking NAI project. Ang proyektong ito para sa e-group, kung gaano kahalaga para sa ating plano sa susunod na 10 taon, ay hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, di ba? Sa ngayon, ang aming technical team ay naiwan pa rin sa problema ng visual computing sa ilalim ng high concurrency at mababang latency response. Sa matinding problemang ito, ng isang buong buwan na. Kung matatalo sa bidding, ang paunang puhunan ng e-group ay tuluyang mawawala. Tama kayo, President Ye. Di ba sabi mo ang asawa mo ay isang henyo sa teknolohiya? O sige nga, hayaan mo siyang mamuno sa bidding sa susunod na Lunes, kung kaya niyang malampasan ang teknikal na hadlang na ito, at makuha ang napakalaking kontratang ito. Kaming mga nakatatanda rito ay rerespetuhin at susunod na sa kanya, nang walang anumang reklamo. Pero kung hindi niya ito makukuha, mapatutunayan lang na isa siyang palamuning manloloko, at ikaw naman Yiking dahil nabulag ka ng emosyon mo, ay nawala ng kakayahan bilang isang matalinong pinuno na magpasya. Sa oras na iyon hindi lang siya ang kailangang mag-impake at lumayas, kundi kailangan mo ring magbitiw bilang presidente, at isuko ang pamamahala sa korporasyon. Direktor, wang nagdadahilan ka lang. Ang proyektong ito akala ko ba naman kung anong napakahirap na teknikal na problema. Ito lang pala. Ang alokasyon ng computational power kapag sabay-sabay ang gumagamit. Itong uri ng lohika ng istruktura na dapat ay 3 taon na ang nakalipas pang itinapon, ay ginagamit ninyo pa rin, at 1 buwan ninyo nang hindi maresolba. Mukhang ang kagawaran ng teknolohiya ng e-group ay talagang kailangan ng palitan lahat ng tao. May gatas ka pa sa labi. Ano bang alam mo sa algorithm ng Qi? Kasama rito ang pinakailalim na bahagi ng istruktura ng deep learning. Isang hamak ka lang na gumagawa ng mga mumurahing website. Baka nga hindi mo man lang maintindihan ang code. Huwag kang magkunwaring magaling dito. Hahaha, President Ye. Ito ba ang lalaking nagustuhan mo? Bukod sa pagmamayabang at pagsasalita ng malaki, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Lin Chen, kung talagang napakagaling mo. O ano, lalaban ka ba sa pustahang ito? Sige, bakit naman hindi kami pupusta? Sa susunod na Lunes ang bidding, di ba? Hindi na kailangang maghintay ng ganoon katagal, 2 linggo lang. Sa loob ng 2 linggo, hindi ko lang basta babasagin ng tuluyan ang pinakamalaking hadlang sa system na ito, kundi mapapabilis ko pa ang takbo ng algorithm ninyo ng 300% mula sa dati nitong bilis. Kapag hindi ko ito nagawa pagkatapos ng 2 linggo, hindi lang ako agad nalalaya sa e-group. Maglalabas pa ako ng pahayag sa dyaryo na hindi ako karapat-dapat para kay President Ye. Pero kapag nagawa ko ito, at natulungan ko ang kumpanya na makuha ang dambuhalang kontratang ito, kailangang isuko ninyong lahat ang inyong veto power sa Board of Directors. Mula ngayon sa e-group, basta't ang asawa ko, na si Yiking ang pumirma sa mga dokumento, kailangan ninyo itong lagdaan ng walang anumang reklamo. Lalaban ba kayo o hindi? Sige, walang bawiang usapan. Nakarecord ang lahat sa keyface ng meeting room. Lin Chen. Pagdating ng araw na iyon at wala kang naipakitang resulta, huwag mo kaming sisisihin kung hiyain ka naming mga matatanda rito ng lubusan.
Lin Chen, masyado kang padalos-dalos. Sinasadya ka lang na hamunin ni na Direktor Wang para sumunod sa gusto nila. Ang core algorithm ng Tianwang Zisuan na iyon ay isang napakalaking hadlang sa industriya. Imposibleng matapos iyon sa loob lang ng 2 linggo. Para lang ipagtanggol ako. Inilagay mo ang sarili mo sa alanganin. Hindi ito karapat-dapat. Yi King. Iniisip mo rin ba na? Sa nakalipas na 7 taon ay nag-aksaya lang ako ng oras sa isang maliit na outsourcing company. Bakit, hindi ba? Masyadong makitid ang pananaw ng pamilya ni Shen Meng. Ang nakikita lang nila ay ang kaunting barya sa harap nila. Kaya naman hindi ko kailanman sinabi sa kanya na 3 taon na ang nakalipas sa Global Geek Competition, ang nag-iisang tao na bumasag sa pinakamahusay na firewall sa Silicon Valley ng Amerika. Pagkatapos ay biglang itinago ang kanyang pambihirang talento, ang core architect sa likod ng codename. Matagal na siyang napagod sa grabeng kompetisyon sa industriya at sa walang katapusang labanan sa mga proyekto. Kaya pinili niyang manatili sa maliit na grupo para sa mas madaling trabaho. Hindi niya sinasadyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Codename. Ang codename. Siya ang tanyag sa mundo ng It at Lay, na parang isang Diyos sa larangang ito. Mahal, handa ka na bang tanggapin ang kanilang kapangyarihang magveto sa iyo? Sa susunod na 2 linggo, ipapakita ko sa kanila kung ano ang totoong pagsusuri. Ikaw ba si Advisor Lin? Sinabi na sa amin ni Chairman Wang na kailangan mong lampasan sa loob ng 2 linggo ang pinaka-core na sistema ng Tianwang. Ang buong technical department namin ay magbibigay daan para sa iyo. Pero babalaan na kita ngayon pa lang. Kung babaguhin mo ang core architecture, sakaling magwala ang sistema, hindi namin pananagutan iyan. Makinig kayong lahat. Siya ang henyong personal na pinili ni President Ye. Kaya hindi na kailangan ng tulong ng mga tulad nating ordinaryong tao. Kung walang utos mula sa akin, walang sinumang tutulong kay Advisor Lin sa pag-code. Tulong. Sa basurang code na isinulat ninyo na mukhang napakahaba at walang kwentang mga basurang code. Tatawagin niyo pa ba iyang tulong? Lin Chen, napakayabang mo naman. Ang aming algorithm architecture ay nakabase sa standard ng Silicon Valley sa Amerika. Standard ng Silicon Valley. Ang tinatawag ninyong core architecture ay gumagamit ng multi-threaded concurrent processing. Mukha lang maganda sa labas. Pero sa katunayan kapag umabot na sa peak ang computing power, nasa 40% ang memory leak rate. Hindi lang iyan. Para lang mapabilis ninyo ang system ng pilit, naglagay pa kayo ng deadlock sa main loop. Hindi ito algorithm sa kahit anong paraan. Para kayong naglagay ng time bomb sa server. Tigilan mo ang satsat. Ibigay mo sa akin ang pinakamataas na access sa main server. Tapos lumayo kayong lahat ng 3 metro. Huwag ninyong harangan ang nilalanghap kong sariwang hangin. Nagpapakitang gilas ka lang. Tingnan nga natin kung paano mo mag-isang muling isusulat ang milyon-milyong linya ng low-level code. Kapag nabulilyaso mo yan, titingnan ko kung paano kaluluhod palabas ng e-corporation. Anong klaseng lohika ito? Hindi siya gumagamit ng ready-made na DAI framework. Gumagamit siya ng purong assembly language para isulat muli ang low-level computing power allocation kernel. Diyos ko, tingnan ninyo ang bilis ng mga kamay niya. Hindi man lang ba siya nag-iisip? At ang istruktura pa ng algorithm na ito, napakasimple at napakalinis. Diretso niyang binago ang dati na 10,000 linya ng redundant na kondisyon at pinagkasya sa wala pang 200 linya. Impossible ito. Ang ganitong antas ng kakayahan sa pagbuo, kahit pa ang buong Silicon Valley, pagsama-samahin man ang mga pinakamagagaling na koponan, hindi nila ito magagawa sa loob ng kalahating taon. Sino ba talaga siya? Lin Chen, kumain ka muna ng kaunti. Bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi ko sa iyong magpahinga ka na ng maaga? Hindi ako makatulog. Sila Direktor Wang ngayong araw
ay patuloy na nanggigipit sa Board of Directors. Sinabi nilang para sa bidding bukas, nag-imbita na raw sila ng mga mamamahayag doon. Kapag wala kang maipakitang resulta, gagawa sila ng gulo doon mismo, para palayasin ka sa kumpanya. Isang payaso lang naman si Director Wang. Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Ngayon pa lamang ay pwede na nating sirain ang lahat ng pag-asa nila. Isang himala. Himala talaga ito. Tumaas ng 3.5 beses ang bilis nito. At naresolba pa nito ng perpekto ang concurrency deadlock. Consultant Lin. Ay hindi. Diyos Lin. Saludo po ako sa inyo. Mahal. Natapos ko nang isulat muli ang buong architecture. Tara na at umuwi para makatulog. Sa bidding bukas ng umaga, sasamahan kita para isampal ito sa mukha nila. Malapit na mag-alas 9. Hindi pa rin dumarating si Eking at ang palamuning si Lin na iyon. Sigurado akong wala silang maipapakitang technical proposal, kaya tumakbo na sila palayo. Kapag nag-anunsyo na ang host, na umurong na ang G-Group, magpapatawag agad tayo ng emergency board meeting para tanggalin si Eking sa pwesto bilang presidente. Yiking. Talagang nababaliw ka na. Lakas ng loob mong isama ang isang tao na kahit code ay hindi maintindihan at walang alam sa ginagawa niya. Dito mismo sa bidding room. Ang kapal ng mukha mo, pero ang Y-Group ay may dangal pa. President Ye may oras pa para sumuko ngayon. Magbabayad lang tayo ng penalty sa kontrata, pero kapag napahiya siya sa stage, tiyak na babagsak ang stock ng Y-Group bukas. Director Wang at Directors Hao, mas mabuting magsimula na kayong magdasal ngayon, dahil hindi magtatagal. Mapupunta na sa iba ang veto power na hawak ninyo. Sa ating mga eksperto, at sa mga pinuno, kaming Tengfi Technology ay naglaan ng 6 na buwan para gamitin ang pinakabagong teknolohiya mula Silicon Valley, ang Multi-Threaded Concurrency Framework. Sa aming peak testing, ang aming computing power utilization ay umabot sa kamanghamanghang 85% na may latency na mas mababa sa 5 millisecond. Ito ang kasalukuyang larangan ng ilay sa ating bansa na may pinakatuktok na antas. Balita ko ay magulo ang pamamahala sa E-Group kamakailan. At ang Departamento ng Teknolohiya ay walang maayos na plano o solusyon na maipapakita. Serye sa tingin ko ngayon ay dapat na manood na lamang kayo sa isang tabi. Maraming salamat sa magandang presentasyon ng Tengfi Technology. At ngayon ay tinatawagan natin ang huling kumpanya na kasali sa bidding ngayon, ang kinatawan ng E-Group para umakyat sa entablado at ipakita ang inyong huling plano. Sa lahat ng mga pinuno rito, ang taong ito ay hindi talaga miyembro o teknikal na direktor ng aming G-Group. Isa lamang siyang gwapong manloloko na nakikisakailang sa amin. Ang kanyang presentasyon ngayon ay hindi nagpapakita ng panig o desisyon ng aming G-Group. Ako si Lin Chen, ang kasalukuyang punong tagapayo sa teknolohiya ng G-Group. Ang aking ipapakita ay hindi lamang para sa E-Group, kundi para sa susunod na 10 taon ng pandaigdigang ne, at ang pinakasusi sa pundasyon ng sistema nito, at para naman doon sa mga nasa ibaba na, kahol na parang asong ulol. Guardia kapag gumawa pa siya ng kahit kaunting ingay. Pakiusap ay itapon niyo siya sa labas. Boss Zhao, sinabi mo kanina na 85% ng lakas ng computer, ang pinakamataas na kayang marating sa buong bansa. Bakit akala mo ba ang isang tulad mong gumagawa lang ng subkontrata ay makakagawa ng milagro rito? Napakakitid ng iyong utak. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na patunay ng talino. Sampung beses na sabay-sabay na daloy ng data. Dahil dito ay biglang hihinto ang server dahil sa labis na pagkapuno ng memorya at tuluyang masisira ito. Hindi ito maaari. Labag ito sa batas ng siyensya at pisika. Peke ang mga datos na iyan. Tiyak na gumagamit ka lang ng peking video para mandaya. Tumahimik ka.
Pinakasimpleng pagtanggal ng core ng sistema. Perpektong rekonstruksyon ng computing power nang walang kahit anong bawas. Walang deadlock. Walang labis. Ito yung 3 taon na ang nakalipas sa Silicon Valley. Nagumawa ng ingay sa JIC competition, na lumusot sa buong Amerika, ang tinatawag na banal na code ng security network. Ikaw, kayo po ba talaga ang sikat na, maalamat na codename, ang talas talaga ng mata nyo Elders Hang? Ang arkitekturang ito, ay ang aking regalo para sa kasal sa e-group. Hindi ko alam kung sapat na ba ito para makuha ang proyekto ng Skynet Intelligent Computing, para maging kwalipikado. Sobrang sapat na yan. Kung pati ang itinuturing na Diyos ay hindi kwalipikado, wala nang iba pa sa mundong ito, ang makakakuha sa proyektong ito. Sa ngalan ng lupon ng mga hurado inaanunsyo ko na, ang malaking proyekto ng Skynet Intelligent Computing, ay napanalunan lamang ng e-group. Direktor Wang, nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan, di ba? Ang talo ay talo, tanggapin mo ang pagkatalo. Ibigay mo na ang dokumento ng veto power, ang kasunduan sa paglilipat nito. Mula ngayon sa e-group. Ang salita ng asawa ko ang tanging batas. Ginang Shen, ito na ang 3 beses na paniningil namin sa inyo. Ang account nyo sa ospital ay may utang na 12,000 piso. Ang emergency assistance ng ospital ay para lamang sa mga agarang pangangailangan. Hindi po namin kayo pwedeng gamutin ng libre ng tuloy-tuloy bago mag-alas 3 ngayong hapon. Kapag hindi nyo pa nabayaran ang natitirang 100,000 piso para sa susunod na operasyon at bayad sa kwarto, mapipilitan po kaming bigyan ang pasyente ng pilitang pag-discharge sa ospital. Head nurse, pakiusap po, bigyan nyo pa po kami ng 2 araw. Sa kalagayan ng nanay ko ngayon, paano po siya makakalabas ng ospital niyan? Hahanap po agad ako ng mahihiraman ng pera. Makakahanap din ako ng paraan para mabuo yan. Hindi sa ayaw ko kayong pagbigyan. May sariling patakaran ang ospital. May mga kamay at paa naman kayo. Ano bang ginagawa ninyo noon pa lang? Binibining Shenmeng, dahil hindi mo tinupad ang napagkasunduan sa e-group, na inihain ng Departamento ng Batas para sa areglo bago ang demanda, at sa pagtanggi mong ibalik kay Ginoong Lin Chen, na nagkakahalaga ng 478,500 yuan, na dot bilang kondisyonal na regalo, opisyal ng sinimulan ng korte, ang proseso ng sapilitang pagpapatupad. Hukom, wala na po talaga akong pera. Yung 300,000 dote, kinuha ng nanay ko, para pambayad sa down payment ng bahay. Hindi na po mababawi iyon. Iimbestigahan ng korte kung saan napunta ang pera. Kaya formal ka naming ipinagbibigay alam, na ang lahat ng bank card sa ilalim ng pangalan mo, pati na ang iyong WeChat at Alipay account ay, tuluyan nang na-freeze 5 minuto na ang nakalipas. Bukod doon, dahil ang na-freeze mong pera, ay hindi sapat para bayaran ang utang mo. Opisyal nang kukunin ng korte bukas. Ang ari-arian mo na naka-mortgage, at dadaan na ito sa legal na proseso para ibenta. Pakikuha na agad ang mga personal mong gamit doon. Na-freeze ang account ko. Sinelyuhan ang bahay ko. Hahabulin na talaga nila ako. Tia, si Mengmeng po ito. Na-freeze po ng korte ang lahat ng card ko. Nasa ospital si Mama, kailangan ng perang panligtas buhay. Pwede po ba muna akong humiram sa inyo ng 5,000? Kahit magpakasubsob ako sa trabaho, babayaran ko po kayo balang araw. Shenmeng, may kapal ka pa ng mukha na tawagan ako. Ang pamilya niyo na walang ginawa kundi manghingi ng manghingi. Pinagtabuyan niyo ang napakabuting tao na si Lin Chen. Ngayon, buong Jiangsheng ay nanonood, at pinagtatawanan ang pamilya nating mga Shen. Sinasabi ko sa iyo, huwag ng 5,000. Kahit 5 yuan hindi kita pahihiramin. Hindi muna ako makakatulong sa pera na yan ngayon. Dapat niyo ring harapin ang mga kahihinatnan ng mga ginawa ninyo. Manager Wang, tingnan niyo naman po ang mga katangian ko. Dati rin po akong senior administrator sa opisina. Magaling po akong makiramdam sa mga tao. Basta po papasukin niyo ako sa trabaho ngayong araw mismo.
at makahingi ng kaunting bale sa sweldo. Kahit sumama sa inuman at magpanggap na masaya, handa akong gawin lahat. Ikaw si Shen Meng, di ba? Yung nanggulo at umatras sa kasal sa Hawatai Hotel noong nakaraang 2 araw. Yung si Shen Meng na humingi ng 500,000 bago sumakay sa kotse ng kasal. Opo, ako nga po, Manager Wang. Pwede po bang huwag na nating pag-usapan ang nakaraan? Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Huwag pag-usapan. Sa tingin mo ba gaano kalaki ang mundo rito sa Jiangsheng? Alam mo ba kung ano na ang katayuan ng dati mong kasintahan? Na si Lin Chen ngayon. Siya na ngayon ang Chief Technical Advisor ng Yi Group. Ngayong umaga lang mismo. Kinatawa ni Sir Lin ang Yi Group. At dinurog ang lahat ng kalaban gamit ang tila Diyos na kahusayan sa teknolohiya. Nakuha niya ang napakalaking proyekto at kontrata mula sa gobyerno. Kaya ngayon si Sir Lin na ang pinakasikat sa buong Jiangsheng. Siya na ang Diyos ng yaman na gustong sipsipan ng buong mundo ng negosyo. Ikaw na dahil lang sa hamak na 500,000 at dahil sa kaunting kayabangan, ay mismong nagtapon sa mayaman at makapangyarihan mong asawa. Ang tanga mo talaga. Ang isang tulad mong mukhang pera at walang utang na loob, masamang babae na nagbabayad ng kasamaan sa kabutihan. Sinong amo ang maglalakas loob na kumuha sa iyo para sumama sa inuman? Baka malasin lang sila sa kamalasan na dala mo sa katawan mo. Lumayas ka. Security, pakikalagkad nga palabas ang walang isip na. Babaeng ito palabas ng gusali. Menmeng. Ang bahay. Ang bahay ba natin ay talaga bang na-foreclose na? Nasaan si Xiaoyu? Pinuntahan ba ako rito ni Xiaoyu? Wala na tayong bahay. Tumakas na si Xiaoyu. Nakapatay ang cellphone niya. At binlock na rin tayo ng lahat ng mga kamag-anak natin. Nailubog na tayo sa matinding krisis. Wala na talaga tayong natira kahit ano. Anong laking kasalanan karma ko na ito? Hindi ko sana kinamkam ang 500,000 iyon. Napakabuti naman ni Lin Chen. Hindi ko sana pinilit ang aking anak. Ang bahay ko. Ang anak ko. Sir Lin, tungkol doon sa proyekto nating Tianwang Zisuan. Ang pinakapundasyon ng arkitektura ng proyekto. Ang aming teknikal na koponan. Gabi-gabi naming pinag-aralan ito ng kalahating buwan. Pero hindi pa rin namin naintindihan ang husay nito. Ang bansag sa inyong Diyos Divi ay talagang totoo at hindi lang basta sabi-sabi. Sa susunod ang kumpanya po namin ay aasang matulungan at magabayan pa ng Yi Group. Totoo, yan totoo. May matalas talagang mata si Madam Ye sa pagpili ng mahusay. Hindi lang kamangha-mangha ang husay ni Sir Lin sa teknolohiya, kundi napakahusay din ng kanyang diskarte sa negosyo. Ang Yi Group sa ilalim ng inyong pamumuno bilang mag-asawa ay tiyak na walang hanggan ang mararating sa hinaharap. Itaas ko ang aking baso para sa inyong dalawa. Pagod ka na ba? Kung sa tingin mo ay nakakabagot ang pagtitipon na ito, samahan muna kita sa silid pahingahan para maupo sandali. Hindi naman. Kapag nakikita ko ang mga taong nang maliit sa iyo noon, na ngayon ay nakapila na para sumipsip sa iyo, mas lalo lang akong nagmamalaki para sa iyo. Mr. Lin, napakamaningning mo ngayong gabi. Para lang mapalapit sa mayayamang pamilya, ay mabilis mong pinasalan ang babaeng ito. Ngayong umaasenso na ang karera mo, at naging susi ka sa isang napakalaking proyekto, ay kumuha ka pa ng abogado para i-freeze ang account ko. Dahilan para mawalan ng perang pampagamot ang aking ina, at mapilitan akong mawalan ng matitirhan. Lin Chen, ikaw na nagawa mong iwan. Ang iyong tapat na asawa, isa kang walang pusong taksil. Talagang wala ka ng itinirang puwang para sa akin. Diyos ko, kung totoo man ito. Ay napakasama naman niyang tao. 7 taon ng pinagsamahan, ay itinapon na lang ng ganoon kadali. Tiyak-tiyak. Kaya naman pala mabilis umangat si Lin Chen. Tinapakan pala niya ang sariling ex-girlfriend para lang makaakyat sa pwesto. Mukhang hindi rin naman pala ganoon kaganda ang panlasa ni President Ye. Siraing ang relasyon ninyo. Elmath, Shen, binaligtad mo na naman ang katotohanan. Ang galing mong gumawa ng kwento. Sayang at hindi ka naging manunulat ng nobela. Para lang makasiksik sa mayayamang pamilya, ay nagmadali ka agad na pakasalan ang babaeng yan. Ngayong umaangat na ang karera mo, at naging bayani ka na ng malalaking proyekto, ay kumuha ka pa ng abogado para i-freeze ang account ko, para mawalan ng pambayad sa pagpapagamot ang nanay ko, at mapuwersa akong mawalan ng matitirhan. Lin Chen, isa kang walang awang lalaki na nang iwan.
Sa asawang sumama sa iyo sa hirap, napakawalang hiya mo. Talagang hindi mo na ako binigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Diyos ko, kung totoo man yan. Napakasama naman pala ng lalaking yan. 7 taon na pinagsamahan, itinapon na lang ng ganoon kadali. Tiyak-tiyak. Naku. Kaya naman pala mabilis umangat si Lin Chen. Tinapakan pala niya ang sariling ex-girlfriend para lang makaakyat sa pwesto. Mukhang hindi rin naman pala ganoon kaganda ang panlasa ni President Ye. Siraing ang relasyon ninyo. Emma, Shen, binaligtad mo na naman ang katotohanan. Ang galing mong gumawa ng kwento. Sayang at hindi ka naging manunulat ng nobela. Saan banda ko binaligtad ang katotohanan? Kung hindi ka nang himasok sa amin, ako sana ngayon ang karapat-dapat na Jinre. Lin, ginamit mo lang ang pera mo para agawin ang asawa ko. Shen Meng, pinautos ko sa hallway ng ospital na ipadala sa iyo ang salaming iyon. Para naman makita mo kung saan talaga nanggagaling ang problema, para maiwanan ka pa ng kahit kaunting dignidad. Hindi ko akalain na bukod sa hindi ka natuto, ay tuluyan mo na ring itinapon ang natitirang bait sa sarili mo, at nagawa mo pang pumunta rito sa mismong teritoryo ng asawa ko para manggulo. Ako pa ngayon ang nanggugulo. Hindi ba katotohanan ang sinasabi ko? Mangahas kang sumumpa sa langit na hindi mo ako sa mismong araw ng kasal natin iniwang mag-isa para sumama sa kanya. Siyempre naman sa araw ng kasal, doon nga kita iniwan. Pero ako nga ba ang kumapit sa mayaman? O ikaw, Shen Meng, ang gahaman na sumisipsip sa dugot laman ko. Ngayong ipinipilit mo ito sa harap ng buong Jiangsheng. At sa harap ng media para humingi ng katarungan, ibibigay ko sa iyo ang katarungang iyan. At Cheng, display mo ang nasa unang folder. Ipakita mo sa dambuhalang screen na LED sa gitna. Lakasan mo ang volume sa pinakamalakas. Opo. Unang folder. Ano pa kayang alas ang hawak ni Lin Chen? 88,000, Lin Chen. Namamalimos ba ang tingin mo sa amin? Ako kaya ang pinakamatalik na kaibigan ni Meng Meng. Kung walang 200,000 piso na pampalubag loob para sa matalik na kaibigan ngayon, huwag mo nang asahang makapasok sa pintong ito. Wang Li, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ang dote na 300,000 piso ay ibinigay ko na. Walang bawas kahit isang 5. Naubos na ang pera para sa down payment ng bahay natin. Nagalaw na pati ang ipon ng mga magulang ko para sa pagtanda nila. At nakapangalan na rin kay Meng Meng ang lahat. Lin Chen, si Lily ang pinakamatalik kong kaibigan. Ginagawa lang naman niya ito para subukin ka. Isipin mo na lang na nagbayad ka para maiwasan ang malas. Ang 200,000 kung gagawa ka ng paraan tiyak na makakahanap ka naman. Ngayong araw ang pinakamasayang araw ng kasal ko. Hindi naman siguro dahil lang sa kaunting perang ito, ay sisirain mo ang mood ko. Ha grabe. 200,000 piso para lang sa pampasok sa pinto. Ginto ba ang pagkatao ng babaeng iyan? Diyos ko po. Sinabi na nga ng lalaki na naubos na pati ang ipon para sa pagtanda ng mga magulang niya. Pero nakuha pa ring sabihin ng babaeng ito, na kung gagawa ng paraan ay makakahanap din naman. Kasal ba ito o paniningil ng utang? Sandali lang muna. Hindi kumpleto ang mga clip na ito. May kailangan din akong ipaliwanag. Ang kapatid ni Meng Meng na si Xiaoyu, malapit na ring magpakasal. Humihingi ang panig ng babae ng 500,000 piso para sa down payment. Maglabas ka pa ngayon ng isa pang 500,000 piso bilang dagdag na regalo para sa kasal. At maaari mo nang iuwi agad si Meng Meng. Kapag hindi mo ibinigay ang 500,000 pisong ito, hindi bababa ng bahay si Meng Meng ngayon. Meng Meng, sa tingin mo ba talaga ngayon? Kailangan ko talagang magbigay ng 500,000 pisong ito. Kapatid ko siya sa dugo. Maging magkapamilya na rin naman tayo pagkatapos nito. Bilang bayaw, tulungan mo siya. Ano bang masama kung bayaran mo ang down payment niya? Direktor ka naman sa isang malaking kumpanya. Hindi ba madali lang para sa iyo ang manghiram ng 500,000 piso? Kalokohan. Napakawalang hiya ninyo. Ginagawa ninyong negosyo at bentahan ng tao ang kasal. Ang ganitong pamilya na walang limitasyon, na puro lamang panghuthot ang alam gawin. Ang sinumang masangkot sa inyo ay mamalasin habang buhay. Sabi mo kanina iniwan kita. Tingnan ninyong mabuti ang totoong nangyayari dito. Hindi sa iniwan ko siya. Kundi ako si Lin Chen ay hindi napapayag kailanman na maging gatasan ng mga taong ito na walang ibang alam kundi ang humingi. At gawin akong tanga na sige lang sa pagbibigay. Ah!
Ang dot para sa kasal. Hindi ganoon. Mahal ko siya. Mahal mo ako, Shenmeng. Siguro ay pareho nating pinaghalo ang emosyon at mga pasanin sa totoong buhay. Pero sa huli ay talaga namang ipinasa mo ang maraming responsibilidad sa akin. Paulit-ulit mong sinasabi na ang pinakamagandang bahagi ng iyong kabataan ay ibinigay mo sa akin. E paano naman ang 7 taon kong walang tigil na pagtatrabaho araw at gabi para lamang isalba ang reputasyon ng pamilya ninyo? Iwanan ang teknolohiyang nakasanayan ko na at lumipat sa pagsusulat ng mga simpleng proyekto. Hindi ba mahalaga ang kabataan ko? Ang pag-ibig at kasal dapat ay pagtutulungan ng dalawang tao. Isang pagmamahalang ibinibigay ng parehong panig, hindi yung ang isa lang ang palaging nagbibigay. Habang ang isa naman ay walang sawang nanamantala. Ako si Lin Chen, isang taong may sapat na gulang. Bakit ko kailangang magsakripisyo para sa kapatid mo hindi pa marunong managot sa buhay? At ubusin ang perang pampatanda ng mga magulang ko pati na ang sarili kong hinaharap. Pero ang asawa ko na si Iking. Noong pinipilit ako sa pader, ng kasakiman ng sarili kong pamilya, noong panahong wala akong kahit ano, hindi niya ako tinalikuran. Ibinigay niya ang buong tiwala niya sa akin. At binigyan ako ng pagkakataong ipakita ang galing ko para makatayo ako rito ngayon. At makuha ang kontrata para sa proyektong Tianwang Zisuan. Hindi siya ang sumira sa relasyon ng iba tulad ng sinasabi ninyo. Siya ang natatanging nagligtas sa buhay ko at naging gabay ko magpakailanman. Ito ang totoong pagsasama ng dalawang matatag na tao. Ito ang relasyong pantay ang lakas, pagmamahalang nagtutulungan para sa pangarap ng bawat isa. Lin Chen. Nagkamali ako. Alam ko na kung saan ako nagkamali, patawarin mo ako. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Huwag niyo nang e-play yan. Guardia. Dinumihan niya ang karpet ng group. Itapon siya sa labas. Opo, Boss Lin. Ay. Pasensya na po sa inyong lahat. Isang maliit na bagay lang po ito. Dulot ng mga nakaraang hindi magandang gawi. Humihingi ako ng paumanhin kung naantala ang inyong gabi. At dahil malinis na ang kalat na ito, ipagpatuloy na natin ang ating pagdiriwang ngayong gabi. Tagay. Yehey. Mr. Lin, bumida ka talaga sa handaan kanina. Pagod na pagod ka siguro no? Ipaghahanda kita ng pampaligo. Magpahinga ka muna sa study room. Basta para sa'yo kahit sumabak pa ako sa gyera. Hindi ako kailanman mapapagod sige na lumakad ka na. Tamang-tama may sasagutin din akong mahalagang email sa study room. Pasensya na King. Hindi ko sinasadyang masagi ang mga gamit mo. Nakatatlong 3 points siya kanina, napakagwapo niya talaga. Nagbabasa siya ng libro, at nakatingin naman ako sa kanya. Kung kaya siyang pasayahin ni Shenmeng. Hinding-hindi ako manggugulo. Ngayong araw, naglakas loob akong umamin ang nararamdaman ko kay Lin Chen, pero tinanggihan niya ako. Sabi niya isa siyang lalaking may pananagutan. Dahil hinawakan na niya ang kamay ni Shenmeng, hindi na niya ito bibitawan. Ang paraan ng pagtanggi niya sa akin, napakatatag at walang pag-aalinlangan, pero napakakaakit-akit pa rin. Hindi ko siya sinisisi, dahil ito ang taong labis kong minamahal, ang marangal at tapat na si Lin Chen. Nagpa siya akong pumunta sa ibang bansa para pamahalaan ang negosyo ng aming pamilya sa ibang bansa. Lin Chen, sana ay maging masaya ka. Sa dark web ang codename na iyon, ang architect doon ay siya. Alam ko na nga ba, ang aking sinta ay ang pinakakahanga-hangang henyo sa buong mundo. Pero bakit para kay Shenmeng, na pamilya ay binitiwan niya ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa, at nakontento na lang sa isang maliit na outsourcing company? Ang kapatid ni Shenmeng ay may binangga na mga loan shark sa underworld, halos madamay pa si Lin Chen. Ginamit ko ang mga koneksyon ng group sa lihim na koneksyon sa Jiangsheng para ayusin ang gulo para sa kanya.
Hindi niya alam na ako iyon. Mas mabuti na rin ang ganito, basta ligtas lang siya. 3 taon na ang nakalipas. Nalubog sa sugal si Shenyo at nagkautang ng 300,000 sa mga loan shark. Pinuntahan siya sa bahay ng mga naniningil ng utang. Pero biglang may tumawag sa grupong iyon. Kaya naman napatakbo sila sa sobrang takot. Sabi pa ni Shenmeng dahil daw iyon sa koneksyon ng tito niya. Iyon pala. Si Yeking pala ang lihim na tumutulong sa akin. Na-ospital ang nanay ni Lin Chen dahil nagkasakit. Bukod sa hindi man lang siya inalagaan ni Shenmeng, pinilit pa niya si Lin Chen na bilhan siya ng bag na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Palihim na umiiyak si Lin Chen sa pasilyo. Durog na durog ang puso ko sa sakit. Pinakiusapan ko ang aking assistant na gamitin ang pangalan ng isang charity foundation para tulungang bayaran ang buong bayarin sa operasyon ni Tita Lin. Lin Chen, napakabait mong anak. Huwag ka nang umiyak, nasasaktan din ako para sa iyo. Bukas na ang araw ng kasal niya. May inihanda akong isang pinakamagandang wedding gown sa buong mundo. Inihanda ko iyon para sa sarili ko. Kung bukas ay magagawa ni Shenmeng na mapanatag at maayos siyang mapakasalan, mananatili na lang magpakailanman na nakatago sa basement ang wedding gown na iyon. Ako si Yeking bilang CEO ng E-Corporation ay dadalo para makiisa sa kasal nila at pagkatapos ay tuluyan ng lalayo sa buhay niya, ngunit kung maglalakas loob ang sakim na pamilya Shen na pahirapan siya bukas o saktan siya kahit kaunti, sumusumpa ako na gagawin ko ang lahat para bawiin siya kahit ano pa ang mangyari. Kahit kapuotan pa niya ako, poprotektahan ko pa rin siya habang buhay. Kaya pala noong araw na iyon ng kasal, ang pagkikita natin sa pasilyo ay hindi talaga nagkataon lang. Nakita mo ang lahat. Lin Chen. Patawad. Hindi ko sinasadyang ilihim sa iyo ang lahat ng ito. Natatakot lang ako na baka isipin mong masyado akong tuso. Natatakot ako na baka isipin mo na sa nakalipas na 7 taon, ay patuloy kitang binabantayan, at isipin mong nakakatakot ako. Baliw ka talaga. Ikaw ang pinakamalaking baliw sa buong mundo. Yeking, bakit ba napakabaliw mo? Hindi ako baliw, Lin Chen. Sa mundo ng negosyo ang lahat ng pamumuhunan ay nakatutok sa balikpuhunan. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ang tanging kataliwasan. Sa 7 taong ito, kailanman ay hindi ko hinangad na suklian mo ako. Gusto ko lang makitang maayos ka at masaya. Yeking. Sa 7 taong iyon naging bulag ako. Hinayaan kitang masaktan ng labis at maghintay ng kay tagal. Pero makinig ka ng mabuti. Simula ngayon hanggang sa susunod na 70 taon, ako si Lin Chen kahit na itaya ko pa ang buhay ko. Hindi ko nahahayaang pumatak ang kahit isang butil ng luha mo. Mr. Lin, hindi mo naman kailangang itaya ang buhay mo. Kailangan mo lang akong mahalin ng buong puso at sapat na iyon. Kaya naman, ang pangunahing makabagong ideya ng ikalawang henerasyong sistema ay nakabatay sa tinalikuran na natin ang tradisyonal na pamamaraan ng distributed load balancing scheme, at sa halip ay gumamit ng isang dynamic prediction model para sa pre-allocation ng computing power. Hindi lang nito napababa ang latency rate ng higit pa sa loob ng 8 millisecond, kundi binawasan din nito ang konsumo ng enerhiya sa bawat unit ng computing power ng 40%. Boss Ye, masaya ka ba sa naging takbo ng paglulunsad natin ngayon? Pwede na ba ang Chief Technical Advisor mo na ito, na umalis ng maaga sa trabaho, para samahan ang asawa ko na kumain sa labas? Sige na nga, pwede na rin ang naging trabaho mo. Pero Advisor Lin, hindi pwedeng basta-basta na lang ang gagawin mo ngayon. Sadyang tumawag si Mama kaninang tanghali, para sabihin kailangan mo akong samahan. Pauwi para kumain ng sweet and sour pork ribs. Masusunod ang utos ng aking biyenan. Tiyak na matatapos ko iyan ng walang kapintasan.
Karma. Ito na talaga ang karma natin. Kung sana noon. Hindi natin hiningi ang 500,000. Kung hindi lang sana si Mengmeng. Ang bango naman. Lin Chen, minsan nararamdaman ko na parang isang panaginip lang ang lahat ng ito. Isang taon na ang nakalipas ngayong araw. Noong balisang-balisa pa tayo dahil sa kasal na walang kwenta pero ngayon. Hindi ito panaginip. Katotohanan ito. Ang lahat ng sakit at pagkakamali sa nakaraan ay para lang magkaroon ako ng sapat na swerte na makatagpo ang tamang tao sa tamang panahon at ikaw iyon. Siya nga pala mahal, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Hindi ito tungkol sa pag-unlad ng teknolohiya, kundi tungkol sa pag-level up nating dalawa. Kinumpirma ko lang kaninang umaga sa ospital. Pagkatapos ng 2 linggo, kailangan mo nang tanggapin ang tungkulin bilang isang ina. Lin Chen, hindi mo ba ako niloloko? Kailan ba kita niloko? Mahal sa pagkakataong ito, may sapat na tayong oras para salubungin. Ang bawat umaga at gabi na para sa ating dalawa.